Diyan nga mga los at nakikisabay yung aking anak sa pag-aasikaso tuwing umaga. At ang oras natin diyan ay nasa 3:30 ng madaling araw kasi papasok tayo sa trabaho. At yung bunso natin ay sumasabay na rin kasi nga baka daw siya ay malit sa pagpasok. At yan nga, bago tayo umalis ng ating bahay, chinecheck natin yung mga alagang manok natin sa likod. Dahil may nagsabi sa atin na may nakita raw silang bumibisita sa likod bahay. Narinig daw nila dahil nagtatahulan yung ating mga aso doon. Kaya yan, bago tayo umalis, chinecheck natin ang ating mga alagang manok at saka yung sa loob ng kulungan natin, baka masalisihan tayo at mabawasan yung ating mga inaalagaan dyan. Yan nga, habang papunta ako dyan sa mga nakakulong ay chinecheck ko muna yung mga sulok-sulok at baka naandyan lang sa tabi nakapulupot madali tayo. Kasi sa likod natin nga, dun sa mga unang post natin, nakita nyo yung mga damo ay matataas na. At wala rin tayong time para maglinis pa kasi nga pang umaga ang pasok natin. At pag uwi, talagang gabi na rin tayo nakaka-uwi. Kaya wala nang time para maglinis dyan. Yan nga, chinek ko yung ating bulik dyan na nagpang-abot na dahil sa pag-iinsayo nila, walang maawat sa kanila. Yan ang nangyayari sa kanya. Hanggang ngayon, pikit pa rin yung kanyang mata. At talagang bubog sarado, kawawa yung ating bulik dyan. Siya yung nakaalpas at yung isa natin ay nakatali. Sa di sinasadya, napuluputan siya ng tali. Kaya siya nagrabe. Nagkapuluputan silang dalawa at yung isa nasa likuran niya, kaya hindi siya makabawi-bawi at siya yung nagrabe. Yung kagalit niya naman ay wala naman naging problema, wala nga tayo nakitang pasa sa kanyang mukha. Kaya ito lang yung ating ginagamot dyan, yung ating bulik. At yan nga yung ating mga alagang sisiw dyan, di old pa lang. Yan natin nilalagay sa karton para malabanan nila yung lamig ng panahon. Kasi tuwing gabi or kahit anong oras ay napakalamig sa likod. Kaya yan, ang ginagawa natin ay nilalagay natin sa karton upang mainitan sila. Kasi pag nilagay natin dyan sa karton ang ating mga alaga ay talagang napakainit niyan. Kaya nilagyan natin ng butas-butas yan, yung paligid ng karton, kasi sa ibabaw ay nakasarado. Baka naman sa sobrang init mamatay yung ating mga alagang sisiw dyan. At kita nyo, akala nung ating mga inakay dyan ay umaga na kasi maliwanag na. Ginamitan natin siya ng flashlight, kaya yung iba sa kanila ay naglalabasan. Yan nga. At yung iba naman ay medyo mahihain kasi nga andyan tayo at nakikita tayo nila, kaya ayaw pa rin lumabas. At dyan nga yung isang sisiw ay ipapasok na natin siya kasi nga isasara natin. At baka malit pa tayo sa trabaho at masermo na naman tayo. Kaya dyan, pag pupunta yung ating anak na bunso ay lagi kong sinasabi sa kanya na huwag siyang basta-basta pupunta dyan sa likod kasi nga may nakita dyan na gumagapang at baka sa di natin inaasahan
'Di ba? Alam na natin yung aksidente. Kaya pinag-iingat ko talaga yung bunso kong anak diyan. Laging sinasabi na tingin-tingin muna sa paligid, sa taas, sa mga puno, sa ilalim ng kulungan, sa mga sulok-sulok, at sa bubong ng kubo, at baka naandun lang yung bumibisita sa mga alaga nating manok. Ayan nga, at kita nyo naman yung ating mga 1 month old na mga sisiw ay talagang maliliksi na sila at kayang-kaya na nilang protektahan yung sarili nila laban sa lamig ng panahon. Yan, kita nyo mga lods, napaka masukal talaga sa likod ng ating mga kulungan. Kaya may tendency talaga na may bibisita dyan. Yan nga ay tinitingnan ko pa yung ating puno ng mangga at baka umakyat lang dyan. Yan. Iba na yung talaga nag-iingat tayo kasi yung nagiging pabaya tayo lagi. At baka tayo maunahan ay madali pa tayo. At yan pala mga lods, bago tayo umalis, magdadala muna tayo nitong dahon nito. Yan ang ginagawa kong inumin araw-araw. Yung dahon na yan ay napakapait niyan. Ang tawag diyan ay serpentina. Dahil sa mataas yung ating sugar, yan lang ang ginagamit ko para sa aking maintenance. Okay naman siya at alam niyo ba, dumating sa point na medyo bumagsak yung ating katawan, talagang namaya tayo. Pero yan lang ang ginagamit ko. Nagtiyaga ako dyan kahit mapait. Sinubukan, yan lang yung naging maintenance ko at naging maganda naman yung resulta. Tingnan nyo mga lods, kahit naka ilaw na yung ating motor dyan, yung ating service, talagang madilim pa rin sa pinuntahan natin. Ayan. Nakaready na yung ating service, tayo na lang hinihintay. Kasi nga hindi rin tayo pwedeng malis sa trabaho, kaya sigurado at magmamadali naman tayo pumasok para makaabot tayo sa tamang oras.